Former Senator Antonio Trillanes IV earlier shared a document from the ICC's Office of the Prosecutor, which tagged as suspects Senator Bato de la Rosa and 4 other retired and current police officers for alleged involvement in the deaths of thousands of people in Duterte's anti-drug campaign. Itong si Senator Bato, mukha siyang nagdadalamhati. Oo nga, Attorney Claire. Feeling betrayed. Oo. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist. Etong kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. Well, as I have said, lahat yan ay nasa kanila yan, how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mang nasa gobyerno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang policy nila, laban bawi, then so be it. Wala man kami magawa dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Hindi man kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, very clear. I feel betrayed. I feel betrayed pag gano'n ang nagiging polisiya ng ating gobyerno. I feel betrayed. As a Filipino, being betrayed by my government kapag gano'n ang polisiya nila. Oo. Dahil sa mga tinuran nitong si SOJ saka ni SG Menardo Guevara. Yeah, Office of the Solicitor General. No? Ang sabi kasi nitong si OSG, hindi nila pipigilan ang pag-iimbestiga ng ICC. According to Solicitor General Menardo Guevara, Guevara says the Philippine government can't stop the ICC prosecutor from proceeding with its investigation into killings during former President Rodrigo Duterte's war on drugs. Diba? Samantalang dati, off the ano kayo? Oo. Off kayo sa Philippines. Wala kayong jurisdiction. Solicitor General Menardo Guevara says the Philippines has asked the International Criminal Court's pre-trial chamber to deny the ICC prosecutor's request to resume probe into Rodrigo Duterte's drug war and the killings in Davao. Tapos, ito ba, dati talaga nang gagalaiti si Remulla, SOJ. Oo. Papa-aresto namin kayo pag kayo dumating dito. Hindi namang iginiit ni Remulla na walang otoridad ang ICC sa ating bansa lalo't kumalas ng Pilipinas sa Rome Statute na siyang nagtatag ng ICC. Well, they're insulting us. We are doing what it takes to fix the system. And we are a fully functioning judicial system. And I don't see where they will come in, what role they will play, unless they want to take over our legal system or they want to take over our country. And I don't see that happening. We're willing to open dialogue with them. We're not closing the doors to dialogue. But they're gonna come in here and impose themselves upon us. Kayo, kasi wala kayong jurisdiction. Oo. Yun. Yun pala. So, syempre, Senator Bato, heaven ang feeling. Kasi syempre, mamawala yung issue ng ICC eh. Diba? At yun ang pinangako. Di pa nag-usapan natin dito, yun daw yung pangako sa kanya even before na ma-elect si PBBM. Senator Bato de la Rosa urges President Bongbong Marcos to disclose whether his administration has already allowed the International Criminal Court investigators in the Philippines. De la Rosa made his appeal in a press conference. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala namang problema dyan. Sabihan lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan magulo na hindi sila pwede pumasok, at ngayon, nagbago yung ihip ng hangin, pumayag na kayo, pumasok, please tell us. You are our president, you are our leader, tell us so that we know what to do. The senator earlier told reporters he is holding on to the president's promise that ICC investigators will not be able to touch even a single strand of his hair. De la Rosa's latest remark comes after former Senator Antonio Trillanes IV said that ICC investigators have already gathered sufficient evidence against former President Rodrigo Duterte and a warrant of arrest against him may be issued very soon. As the chief implementer of Duterte's war on drugs, former police chief De La Rosa is among those mentioned in the Crimes Against Humanity complaint before the ICC. PBM. Yun. So, naniwala siya dun. Diba, lately, nung binabanggit niya about ICC, still, si PBBM, sabi niya, ICC has no jurisdiction. Actually, hindi pa naman nagbabago dun eh. Yung punto na yun na walang jurisdiction ng ICC. Kaya lang, lumalambot. Yung mga patakaran ngayon, yung polisiya, lumalambot. Yun nga.
Sa Okay? pagpasok ng Oo. ICC. Imaginein mo, biglang sinabi, we will just allow the ICC to investigate in whatever form, di ba? Pwedeng virtual, pwedeng ang face-to-face. So, hindi nila pipigilan. Tuloy-tuloy. Medyo maayos pa yun. Ang medyo nakakadelikado, nung binanggit na ni OJ, na pati yung pag-aaresto, di nila pipigilan. Headquartered lahat yan sa Hague, all supported by the United Nations. So sanay mag-cooperate ang Interpol tsaka ng ICC. So pag nagkaroon na ng problema yan, they will bring it through Interpol. And we are members of the Interpol. And we are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments. Kaya hindi natin ginagawa yan. So that is the future issue at hand now. Pag nag-issue ng warrant of arrest, it's the Interpol's job to serve it. And the Interpol, we are an adjunct of the Interpol. So yun ang storya nun. But we are not in the business of blocking the Interpol's job, which is to fight international crime. Yun. Kaya pala si Senator Bato de la Rosa, Attorney Claire, sabi niya, pakiramdam niya pinagtaksilan o tinatraidor o tiniraidor siya ng ating gobyerno. Dahil nga sa laban bawi, na polisiya ng, sabi mo nga, yung pagpasok ng International Criminal Court. Sige, tanungin ko muna dito si Paco muna, si Paco. Ano sa tingin mo? Dapat bang maramdaman ni Senator Bato na feeling betrayed siya? Well, first of all, sa akin kasi, dapat hindi kasi kung wala namang dapat ikatakot itago. I mean, if may reason naman yung ICC para mag-imbestiga, hindi naman kasi sila mag-iimbestiga kung walang point of origin, kung wala silang dapat imbestigahan in the first place. Now, kung wala naman tinatago, then kahit mag-imbestiga yan, wala namang problema. So, I don't think may problema dun sa pagpasok nila. So, ewan ko lang kung bakit feeling betrayed si Bato. Kasi nandun yung fear. Di ba meron siyang parang meron siyang pahayag na natatakot na siya dahil hindi niya na makikita yung mga apo niya. Parang ganun Di ba? So, parang slippery slope na asa yun, attorney. Kumbaga, nagpunta na agad siya sa conclusion. Hindi pa nga pumapasok. So, may conclusion na siya agad. Ito yun. Di ba? Kung may conclusion siya, kasi ikaw, okay ka sabi mo, okay lang naman kasi wala kang kasalanan. Pwedeng ma-acquit ka, pwede ka mapawalang sala dyan. Suspect ka pa lang naman, hindi pa naman to court talaga. Kumbaga, investigation pa lang to ng prosecutor sa ICC. So, tama si Paco, nung sinabi niya na, ba't ka kailangan matakot? Kung wala ka naman talagang kasalanan. Correct. Tama. Since yun yung premise ni Paco, pumunta sa conclusion si Senator Bato, lumalabas? May kasalanan siya. Kasi siya yung nagbigay ng conclusion Oo. Or on the other side of the story, natatakot siya na, traidorin siya ng government. Kasi nandun yung fear niya, sabi niya na, pag dinala sila doon sa Hague, hindi niya na makikita yung mga apo niya. So nandun yung parang thinking niya, nag-conclude na siya, na maaari ako madala dun. Senator Bato de la Rosa admits he is afraid of going to jail, anxious that he may not see his grandchildren if it happens. His remarks come as speculations abound that investigators of the International Criminal Court are already in the Philippines. In a television interview, de la Rosa was asked why he's concerned about reports that ICC investigators have already started probing in the country. The senator then questioned who would not be afraid of going to jail. According to de la Rosa, he was not scared because he was guilty, pointing out that not all those imprisoned are guilty. He said he was concerned he would no longer see his grandchildren if he were jailed, especially if he would end up imprisoned in The Hague. Samantala dapat isipin niya na muna na ilalaban ko to kasi wala akong kasalanan. Tama. True. Walang pangamba. Diba? MUG, ano sa'yo? Yes, attorney. Yan, lalaki na po yan. Lalaki na. Oo. Ay, attorney! Di ba pa rin? Pero yung sigit pa rin. Bagay, mas bagay no? Ewan ko mo dyan kay Bato. Ano ba pinakatakot niya? Hindi na side po. Sir, baka mahanginan ka po. Tuloy-tuloy. Mahanginan na nga po yata ako Pero bagay niya, Attorney Claire, Bagay sa haircut niya. Bagay ang pagsasalita niya. Ano ka ba Bato? Diba? Sige. Ano ba, Tony? Sige,
sortery mo. Ano Pero ngayon? ito po, sino ba talaga nag-betray? Diba? Di ba ginagawa nila kasi? Panay ang ano nila kay... Unang-una, feeling betrayed siya. Feeling lang siya. I think, parang si BBM yata ang parang dapat mag-feeling betrayed. Kasi, una-una nagpahiring siya dahil lang dun sa doon sa may punch hole na, di ba? Ideya leaks. Evidence. Di ba? Ngayon po, bakit ano ba sila? Guilty ba? O tamang hinala lang ba? Tama si Paco ba't anong kailangan ikatakot kung wala ka namang kasalanan? Bakit ayaw nilang pumasok ang ICC? Dahil ba ang dahilan nila is masasapawan yung ating jurisdiction, yung ating hudikatura? Or natatakot sila na may imbestigahan? At di ba? Well, yun po yung sa akin. Tsaka MUG, just to add dun sa betrayal na tawag dito na scenario, is it really our government betraying Bato, or natatakot siya na baka pag nag-investigate yung ICC is madiscover nila na sila pala, si Bato, former president, or kung sino pa man, ang nag-betray sa trust ng Filipino people during their time? Tama. Diba? Baka lumabas lang yung kwento na naniwala kami sa dating gobyerno, yung pala, kami yung sinaksak nyo sa likod. True. Diba? With all these things, actually mga kayubi, Kako and MUG. Tama. Hindi lang kasi issue sa ICC ang naglalabasan ngayon, Hindi lang. So yun yung sinasabi natin. Marami tayong nadidiscover ngayon na lumalabas na parang natago sa atin. So, ang tanong, tayo ba na, hindi ba tayo na-betray? Pakiramdam ba natin? Ano ba pakiramdam natin? Kasi kung na-betray si Senator Bato, tayo ba, hindi tayo na-betray sa ang dami na natin nakikita na ngayon na bakit dumami yung pugo? Di ba? Bakit ganito ngayon yung sitwasyon sa WPS? Yes. Yung mga tipong ganun. Tapos sila pa yung feeling na na-betray. Then yung alleged na backdoor agreement. Oo, di ba? Secret deal. And sa akin, tama, si MUG nagsabi, di ba? O si Paco. Na sinabi niya na... Alin po? Sino ba yung na-betray? Di ba parang ikaw yung nauna na sa PIDEA. Ay, si MUG yata. Nag-hearing. Di ba? Walang busi-busina. Di ba? Tapos, okay lang naman sa atin. Sa atin okay yun. Kung verified yung documents. Yes. We also deserve an explanation. Diba? You deserve an explanation. Taong bayan, tayo. Kung totoo yun. Diba? Ang problema na authenticate because may butas. May punch hole. May punch holes. Tapos, screenshot. Yung ba yung sinasabi dati ni yung Senator Cheese? Nasaan yung original? Diba? Hindi mapakita. So, kung screenshot itong tanong ko. Parang dito na tanong nga sa Senado. Sa hearing, Screenshot ito. Kailan to ko kinunan? Kailan nagkaroon ng screenshot? Kung screenshot ito, saan galing yung papel para may screenshot mo? Diba? Dapat may pinagmulan yan. So, kung in-screenshot mo, pinapakita mo sa amin screenshot, saan yung papel na in-screenshot mo? Oo. Nasaan ba yun? Matetrace ito ng NBI, kung ibang forensic nila yung cellphone, para makita natin kailan to in-screenshot. Yun ang dapat nating malaman, Attorney Claire. Kung in-screenshot mo lang ito, 1 month before the hearing, saan yung original? Di gawin na, Attorney, di ba? Wala na, mukhang patay na issue na yun kasi walang naniwala. Walang bumili. Wala. Nabilasa Nabilasa. So, sayang pera, sayang oras. Saka ito pa, di ba? Sino ba yung unang na-betray? Maliban sa PIDEA Leaks, sino ba yung unang nilang sinabi na pusang ina ang presidente nyo? Addictus. Di ba? Nasa ano yan? Nasa
Kayo, mga militar kayo, PNP, alam nyo, ang presidente nyo, adictus. Bangag. Diba? Ngagva. 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 Diba? Para bang, sino ba ang nag-betray? Kahit sabihin nyo na totoo, kung totoo yun, sa akin naman kasi prove it eh. Hindi tayo panatiko dito. Diba? Wala tayong nagiging, lahat naman tayo dito, hindi tayo panatiko. Kung mali. Kung mali si PBBM, mali. Itama. Call him out. Oo. Diba? Pupunayin natin. Correct. Diba? So, pero, inuna nyo kasi yung bintang. Ito naman sabi nga natin, diba? Uulitin ko ulit. Dating Pangulong Duterte, he is used in creating intrigues. Inamin niya. Iintriga muna siya. Gagawa sila ng intriga. Saka sila magkakaso. At sanay sila magplanta ng ebidensya. That's the worst. Confession. Nasasabihin mo na dati kang fiscal, gumagawa kayo ng nagpaplanta kayo ebidensya. So, paano na ngayon yung issue mo about EJK? Isa pa yan, attorney. Nakukunik mo eh. Diba? Kung sanay ka as fiscal, nagawa ng planta to create intrigues, ano pa yung PNP chief mo dati? Na si Senator Bato. I-connect pa natin. Paano na yung ginawa mo kay Secretary De Lima? Nako, yun. Secretary, di ba? Diba? Nagsasalita. May hinihintay ako dyan. Ano kaya mangyayari? Diba? Nagsasalita si De Lima ngayon, di ba? Kay dating Pangulong Duterte. At saka tingin ko dapat malaman ni PBBM, ano ba talaga, sa briefer ano ba talaga ang papel at ano ba ang obligasyon natin sa ICC regarding sa mga complaints na naganap nung November 1, November 1, 2016, yun yata sinimulan ang war on drugs, hanggang March 18 or 19, 2019. March 16, 2019. Kasi parang natanggal tayo, tinanggap yung withdrawal natin parang March 17, 2019. So hanggang doon lang sa March 16. Ang sabi kasi ng ICC, meron kaming jurisdiction sa lahat ng complaints na nangyaring activities November 1, 2016 to March 2019, March 16, 2019. Pero after that, kung ano man ang nangyari dyan, kung may EJK pa yan, wala na kaming jurisdiction dyan. Yun yung maliwanag na sinabi. And yan din na sinabi na Supreme Court. Diba? So, kung ito ang sinabi ni Supreme Court, wala naman nag-apila dito. Hindi ko alam kung may MR. Wala nang sumunod dito. Bakit? Kasi ang Supreme Court yung last resort. Oo, sila na attorney. Hindi naman sila tumakbo sa RTIA. Oo. Hindi sila tumakbo sa RTIA para i-apila yung decision ng Supreme Court. Diba? 3 days lang sana, tapos na yan. Diba? Wala. Ang Supreme Court na sila tumakbo eh. Galing dito sumego eh. Wala, diba? So wala. Yung word na yon ni Justice Leonen, yun yung pinakahuling salita ng Supreme Court. Kahit naman si Justice Carpio. So pag sinabi natin ngayon na mali yan, ibig sabihin yung Supreme Court, mali. Kahit mali yan, wala, hanggang dyan lang talaga eh. Wala nang aasahan pa. Wala na mas tataas pa. Sa Supreme Court. Ewan ko lang kay MUG. Kung meron siya alam na mas mataas sa Supreme Court. Meron ka bang alam, MUG? May alam ka ba? Intergalactic yan. Out of earth na yun, di ba? Anyway, Attorney Claire. Okay. Thank you. Salamat. Attorney Claire, salamat.